narito ang mga napapanahong balita. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Trade and Industry o DTI na maging abot kaya o resonable ang mga presyo ng school supply ilang araw bago ang muling pagbubukas ng klase sa June 16. Bilang tugon ng kagawaran, sinimulan na kamakailan sa Divisoria ang pag-iikot sa mga pamilihan ng school supply upang masubaybayan ang presyo ng mga kagamitan. Bukod dito ay naglalabas na rin ang DTI ng price guide upang mabigyan ng ideya at batayan ang mga mamimili hinggil sa presyo ng school supplies. Sa kabila ng masamang panahon, nagtipon-tipon pa rin ang libo-libong Muslim at iba pang panig ng bansa upang gunitain ang Idil Adha sa pista ng pagsasakripisyo. Tungayan ang ulat mula rito. Nitong umaga ngayong Biyernes, sinalubong ng malakas na ulan ang mga nagtipon-tipon para sa Idil Adha sa University of Makati. Sa kabila nito, hindi alintana ng mga nananampalataya ang basang paligid bunsod ng pagbagsak ng ulan habang sila'y nananalangin. Ang Idil Adha ay isa sa dalawang pinakamahalagang pagdiriwang sa Islam na ginugunita ang pananampalataya ni Prophet Ibrahim, kung saan ito ay ayon sa paniniwala na si Prophet Ibrahim ay handang isakripisyo ang kanyang anak bilang pagsunod sa utos ni Allah. Kaugnay nito sa Quirino Grandstand sa Maynila, libo-libo rin ang mga nananampalataya na nakiisa sa dasal at pagdiriwang. Matatandaan, idineklara ng Malacanang ang ika-6 ng Hunyo bilang regular holiday upang bigyan daan ang paggunita sa banal na araw. Dito hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na magnilay sa kahulugan ng sakripisyo para sa kapakanan ng bayan. Binigyan din niya na ang tunay na halaga ng pag-aalay ay nasusukat sa dignidad, katarungan at habag na naibabalik sa lipunan. Ang nasabing kaganapan ay kasabay rin ng pagtatapos ng Hajj o ang banal na paglalakbay ng mga Muslim sa Mecca. Samantala sa pagtatapos ng nasabing kaganapan, nananatili ang diwa ng pagkakaisa, pananampalataya at pag-asa sa puso ng bawat nakibahagi. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ipinapanukala ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na maaalis na ang Mandatory Senior High School o SHS level sa K-12 program sa ilalim ng Basic Education. Ito ay bunsod ng samut-saring reklamo kanilang natatanggap mula sa mga magulang at iba't ibang sektor na bukod sa dagdag oras at gastos lamang ang SHS ay tila hindi nakamit ng programa ang layunin na makapag-produce ng mga skilled graduate. May kaalaman sa 21st century skill at kahandahan sa landas na pipiliin sa kolehiyo. Sa ilalim ng inihain na Senate Bill 3001, ipinapanukalang amyendahan ang Republic Act 10533 o ang Enhanced Basic Education Act kung saan magkakaroon na lamang ng 1 taong edukasyon sa kindergarten, 6 na taon sa elementarya at 4 na taon sa secondary education. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulon ng mga balita, Idil Adha ipinagdiwang ngayong ika-6 ng Hunyo. CHR umapila na itigil ang paninisi sa LGBTQ+ sa pagkalat ng monkeypox. Siyam na Pinoy seafarer balik Pilipinas matapos ma-stranded ng ilang buwan sa Yemen. Senior high school ipinapanukalang alisin sa ilalim ng basic education. Olympian Carlos Yulo, bronze medalist sa individual all-around ng Asian Gymnastic Champs. Punong ministro ng Mongolia bumaba sa pwesto matapos ang protesta laban sa pamumuhay ng kanyang anak. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.